May tanong lang ako, paano na ba yung dating ngayon? May nanliligaw pa ba ngayon? Kasi nung panahon namin medyo clear. Para kung gusto mong i-pursue yung isang babae, liligawan mo siya. Kapag may gusto ka, kikilalanin mo siya. Kung may common friends kayo, pwede mong kilalanin yung mga friends niya. Mas maganda kung pupunta ka sa bahay, formal na magpapakilala ka sa magulang niya. Kakausapin mo yung pamilya, maglalaan ka ng oras para i-express yung willingness mo na i-pursue siya sa medyo mahabang panahon. In my case, parang nanligaw ako sa misis ko ngayon. Nung time na yun, parang almost 15 years ago na. Parang 6 months bago naging officialing kami. College yun. College. Ngayon, nagtatanong-tanong ako sa mga bata. Nagtatanong-tanong ako sa mga estudyante ko, sa kapatid kong bunso. Naguguluhan na ako. Parang wala ng courtship pala, no? Kasi parang retso na siya sa talking stage. Meron din tinatawag na situationship. Meron din daw mga low-key lang. Meron din daw na walang label pero parang kayo. Paano yun? Exclusive pero hindi official? Wala lang, wala. Parang yung time namin talaga parang clear. So manligaw ka, busted din ka o hindi. May clear yung delineation. Ngayon parang lumalawak na yata yung categories ng relationship. Ngayon, I want to argue, hindi ko naman sinasabing ibalik fully yung pangliligaw culture. It's just that it has its advantages of the clarity of intention. Yun siya eh, intentionality talaga. Hindi siya basta tungkol sa pakilig kasi nanliligaw. It's the training of intentionality. Because going into a relationship is about sustained intention, sustained effort over long periods of time. At least, ang iniisip ko rito is long-term relationship. Something that will produce love, that will lead to a couple growing old together. Yun ang nasa isip ko. Kasi hindi ko alam kung yun rin yung goal ng ibang gustong magka-relationship ngayon. Kasi may mga nagsasabi rin sa akin na mga nakakausap ko na gusto lang mag-try, gusto lang mag-test. Pero naman dati no, pero ano bang goal nun? Ano bang long-term implication nun? Ano bang, saan ba papunta yon? Paano yun makakatulong talaga sa hinaharap mo? Kasi yung panliligaw, hindi lang kita gusto dahil convenient ako. Alam mo yon, handa akong mag-effort. Handa akong manindigan. Kasi, lalo na kung harap ka sa parents. Naalala ko nung time na humarap ako sa parents nung wife ko. No? Medyo nagpasikat pa ako noon, nagugas ako ng pinggan. Yan tuloy hanggang ngayon, naghuhugas ako ng pinggan sa bahay namin. Ngayon, dahil parang hindi na uso yung ganong courtship, di na uso yung panliligaw, parang ang dali na magpalit ng tao. Parang nawawalan ng depth yung sense ng relationship. Nasaan na yung lalim? Nasaan na yung commitment? Meron pa daw term ngayon na ghosting, no? Hindi ako masyadong makarelate kasi long-term relationship kami ni wifey. So, kalahati ng buhay ko in a relationship na kami. And we love each other more each and every day. Hindi ko ma-explain, no? Pero that's how I feel. Parang laging mas mahal ko siya everyday na kapag gumising akong kasama ko siya. Ngayon, kung hindi na yun yung goal ng relationship ngayon, ano na? Ano nang goal? Is it really all about convenience? Kasi babalik ako dun sa feelings ko sa wife ko. I love her more each and every day. Pero may kaakibat yun na pagyakap sa responsibilidad na dala nung partnership namin. Yung pagbuhat ng mga bigat na kailangan buhatin para mag-succeed kaming dalawa in the future. Lagi kong iniisip na sa huli, matanda na kami and we grow old together. Kaya isa rin yun sa motivasyon ko. Kaya nung hindi ako nakakapag-exercise ng mga nakaraan, medyo, papaisip ako. Kailangan humaba yung buhay ko. Hindi ko sinasabing perfect noon, hindi ko sinasabing talagang ideal noon. Marami ring toxic noon, no? May babaero noon, may mga loko-loko noon. Kahit naman mga babae na nag-cheat, meron din noon. Lalaki na nag-cheat, meron din noon. Pero may isang bagay lang na malinaw. Kapag mas madali mong palitan ang tao, mas mahihirapan na tayong seryosohin yung commitment. At tandaan natin, kapag ni-normalize ito, ibig sabihin hindi siya normal, no? Kasi ina-normalize nga siya. Magiging kultura. At pag naging kultura yung madaling pagpapalit ng tao, ano yung impact nito sa kabuuan?
ano yung impact nito sa society? Kayo ba, anong tingin niyo? Okey ba yung dating noon or wala lang, gusto ko lang ng honest opinion niyo. Kasi gano'n yung courtship dati, manliligaw ka, ipu-pursue mo talaga yung babae. May mga classmate pa ako dati no'n umabot ng 1 year ang courtship. Yun na yung tanong, baka mas okey yung dating ngayon 'no? O baka may nawala talaga sa lalim ng proseso? Ano sa tingin niyo, 'no? Yun lang, keep moving forward everyone, padayon.